Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na magbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko naman ngayon ay tungkol sa married life o ang marriage is discipleship. Maraming nagtatanong na ang kahit sa ating Christian tradition o Catholic tradition, meron daw apat na estado ng bukasyon. Ang pagpapari, ang pagiging religious life, marriage life, at single life. So, apat yan, no? At among dyan sa apat na yan, ang tiniting at sinasabi ng iba, ang priesthood ay religious life ay considered na superior sa lahat. At dahil sila ang nakakapag the power to ng conflict about Eucharist, na kahit ang mga anghel ay hindi naman nagagawa. Ang priesthood mismo ang sinasabi na sila ay yung alter Christus. Sila yung representative ni Christ sa mundo. At ang mga consecrated life o virginity has a certain consideration, a higher vocation also, na ang kanilang commitment ay undivided, nakatutok lang sa religious life. Walang mga anak na pagsisilbihan at walang mga pamilya na paghahanap buhayan. At ganun din sa religious life, na ang religious life ay gusto nila maabot ang state of perfection, dahil ang understanding nila ang married life ay hindi ganon. Kaya medyo may pagkatunggali ang mga pagsasalarawan nito sa ating apat na tawag. Pero kung gusto kong i-quote muli ang aklat ni Dr. Joe De Mesa, na meron lang iisang tawag, no? Ang tawag sa lahat ay bukasyon. Bukasyon tungo sa paghahari ng Diyos. So, lahat ay tinatawag, maging married life man o lay, priest, or religious, lahat yan ay tinatawag. Ang siguro yung ang nagkakaiba lang, minsan meron tayong state of mind na parang superiority at hindi na ito gaanong na ipapaliwanag kahit ng mga sa eskwelahan. Kung hindi ang magtutok ay isang laiko na ang pagpapahalaga ay sa punto de vista ng married life.
So, ang isang nakita ko dito yung kung saan man tayo tinawag, yung pagtugon natin ay isang pangangatawan. Ibig sabihin ng pangangatawan, yung konsepto mo bilang tao, yung puso at ang iyong pagkilos at commitment ay walang iba kundi paghahari ng Diyos. So, isa lang talaga, kaya lang nakaset ang pag-iisip ng mga tao, merong superiority palagi. Pero kung titingnan natin ang tawag ng Diyos na ito ay para sa lahat. Kaya ang call to action ko dito, lalong-lalo na sa katulad kong mga laiko, na pahalagahan ang buhay, may pamilya, hindi basta-basta lang ang married life. Ito ay isang pangangatawan sa paghahari ng Diyos. So, saan ang makikita natin ang paghahari ng Diyos? Ang paghahari ng Diyos ay nasa ating pamilya, nasa ating extended family, at nasa ating kapaligiran. At kung tayo ay merong bokasyon na lumawak pa, ay tayo naglilingkod sa komunidad dahil libre ang ating oras. Pero ang lahat ng ito ay isang tawag ng Diyos sa ating lahat. Kaya magandang isaisip palagi natin na bilang mga disipulo ni Kristo, tayong may bukasyon sa pag-aasawa, ay magbigay halaga sa buhay pamilya, sa ating mga anak, at sa ating mga kasambahay, sa ating komunidad. Ang napakahalaga nito, yung tawag ng pangangatawan para sa paghahari ng Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi, at sana'y may napulo tayong kaunting aral hinggil sa ano ang tawag ng Diyos. So si Kuya Nanding po muli nagpapasalamat at maginhawang paglilingkod sa ating lahat.